Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. For today's video, balik po muna tayo sa probinsya habang nagbabakasyon tayo dito sa Pilipinas. At nandito nga tayo ngayon sa stopover ng bus, ayan. Ilang minuto na lang at malapit na rin tayo sa ating bababaan. At dito nga sa probinsya, pinuntahan natin yung bahay ng isang OFW rin na nagtatrabaho sa Papua New Guinea. Hindi naman sila madalas makauwi dito kaya ayan, paminsan-minsan pinapadalaw dun sa kamag-anak nila yung bahay na ito, at pinalilinis yung mga sukal at yung mga nagtataasang damo. At usually kapag ganito kinokontak nila yung maglilinis, may darating dito na utility man from the subdivision, at yan, kagaya niyan, iginagrass cutter na nila yan. Mabilis lang ito, wala pang 20 minutes siguro tapos na ito. At tapos na nga naming bisitahin yung bahay ng isa sa mga malapit na OFW na nasa Papua New Guinea rin. At ayan, pinuntahan namin itong pamilihang bayan, para makabili ng hito, at plano naming mag-ihaw mamaya ng hito at saka pusit dun sa bahay, At ayan, namimili na si ate. Ito hindi pa pwedeng iuwi ng buhay, kasi may tibo yan, Baka matusok yung binti natin kapag dala mo yung supot habang inuuwi mo siya. So kapag ganito, usually kinikitil na muna ng tindera yung buhay nung hito, Sometimes nagtataka ako kung saan nila nakukuha tong hito na to, kung sa ilog ba o sila mismo yung nag-aalaga ng mga hito para palakihin. Pero personally, hindi pa ako nakakakita ng farm ng hito. Dito kasi sa probinsya namin, ang madalas ko lang makita yung farm o fish pond ng tilapia. Yun, marami noon. At marami rin nagtitinda ng tilapia live sa mga gilid ng kalsada. Pero yung hito na aalagaan at palalakihin, ay hindi pa ako nakakakita ng ganon. Ang naaalala ko lang nung kabataan ko, ng high school yata ako noon, madalas ako makahuli ng bulig dun sa bukid, kapag yung tubig from the irrigation ay nag-overflow doon at natrap yung tubig ng matagal doon. Parang pati yung bulig, doon bumabaon sila sa ilalim ng putik, tapos yun, pwede mo silang i-harvestan pag nagkatubig na. Yun yung naaalala ko noon. Ayan, at nandito na nga tayo sa bahay, medyo paggabi na. Itong bahay na to ay bahay ng ating mga loved ones, Hindi ko po bahay ito, pero ayan, umalis kasi sila at nagsimba. Bali, naiiwan ako rito para lutuin itong hito, ayan. At masarap mag-ihaw dito, presko yung hangin at maraming halaman sa paligid. Ito nga pala yung pusit na nilagyan ko ng kamatis sa loob, naggayat ako ng kamatis dyan, tsaka sibuyas. Pinalaman ko doon. Mamaya pagkatapos nitong ihawin natin tong hito, ayan, isusunod ko na yung pusit. Alam nyo mga ka-PNG, kahit bago pa lang tayo dito sa YouTube, itong channel natin na ito, nakaka-receive din tayo ng maraming questions through the comments. At ang madalas na itinatanong sa atin, kung safe daw ba na magtrabaho sa Papua New Guinea. Yun po yung pinaka-top question na madalas nating ma-receive mula sa ating mga viewers, yung concern nila about the safety kung magtatrabaho sila sa bansang Papua New Guinea. Well, for me kasi, mga ka-PNG, honestly, I don't want to be the reason, Ako yung maging ako yung rason kung bakit hindi na kayo tutuloy sa pagpunta sa Papua New Guinea. Nang dahil lang sa sasabihin ko ay maapektuhan yung desisyon nyo. Diba sa halip na yung future nyo pala dito sa Papua New Guinea ay maganda, hindi na kayo tumuloy dahil sa narinig yung sagot mula sa akin. Actually, hindi naman po pare-pareho ang situation at kahihinat na ng bawat OFW na nandito sa Papua New Guinea. Katulad lang din po yan ng pagpunta nyo sa ibang bansa
merong mamalasin at merong seswertihin. Kaya kung mapapansin niyo yung mga sagot ko sa comments, hindi siya direct. Kasi nga mahirap ngang magbitiw ng salita dahil naniniwala ako na hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang kahihinatnan ng buhay. Pero ganun pa man, hayaan niyo akong magkwento ng experiences ko sa pagtatrabaho sa Papua New Guinea. Dumating ako sa Papua New Guinea noong 2011. Pero bago yan, nagpunta na ako sa Papua New Guinea noong 2008. Kaya nga in my humble opinion po, ikinoconsider ko yung sarili ko na hindi na rin baguhan sa Papua New Guinea. Nung dumating nga po ako noong 2011, siguro mga 2 weeks after. Ayan, so parang hindi ko pa alam yung kalakaran kung paano mo madidistinguish yung mga masasamang loob at yung hindi, So ang nangyari, may kwento ko lang po mga ka-PNG, Magang umaga yon, mga 7:30, naghihintay kami ng sasakyan, yung company vehicle papunta dun sa papasukan naming opisina. May kasama akong 2 Pinoy noon, yung isa ring bago, kasabayan kong dumating, at isang bakery manager na babae, Sa bali 3 kami nag-uusap-usap sa parking lot. Nandun lang din naman sa loob ng compound yun. Maya-maya may dumating na kotse. May bumabang 4, So akala namin, kasi bago nga kami noon, akala namin mga empleyado sila nung kumpanya na rin. Meron kasing warehouse dun sa tinutuluyan namin, Ayun, bumaba nga yung 4 na lokal. Tapos hindi namin pinansin, tuloy pa rin kami sa pagkikwentuhan. Maya-maya pa yung isa pumwesto na pala sa likuran ko nang hindi ko namamalayan. At that time meron akong sling bag at may laman yun ng mga tools, saka external hard disk at iba pang bagay. Bigla na lang hinablot niya yung bag, natanggal tuloy sa balikat ko. Parang napigtas o baka tinanggal niya yung lock, parang ganon. Medyo nagulat ako at that time kaya napalingon ako sa kanya. Nung pagharap ko sa kanya, hawak pa rin niya yung bag, hinawakan ko yung kamay niya ng 2 kamay ko. At sa isip-isip ko, parang nagbibiro lang siguro to kako. Akala ko nga ganun, na nagbibiro lang siya. Bale may 3 pa siyang kasama sa likod, malapit sa kotse. Yung isa na nasa gawing harap, naglabas ng itak mula dun sa, hinugot niya mula sa bewang niya, Parang nakasuksok sa pantalon niya, kaya medyo mahaba yun Ang tawag nila sa itak dito, bush knife, Siguro nasa mahigit 2 feet o 2 feet yung haba ng gulok, Nilabas niya tsaka niya itinaas, tapos sabi niya, sabi niya. Niyaamba niya sa akin yung gulok, na para bang tatagain na niya ako. Kaya siyempre sa gulat ko, binitawan ko yung kamay nung may hawak ng bag ko, Tapos sa likod nung may hawak ng gulok, merong isa pang lokal na mataba, na yun yung pinakamatanda sa kanila, Yung 3 kasing kasama niya, medyo bata-bata pa. Pero yung isa parang siguro yun ang leader nila, yun yung may baril. At parang homemade lang naman yung baril niya na revolver, Nung makita ko nga yung baril na inilabas niya, ang first reaction agad ng isip ko, tumakbo pabalik dun sa loob ng accommodation. At bago ko nga pala makarating sa accommodation namin ay may 2 metal gate, ayan. Kaya pwede kong isara yung metal gate at ipadlock, ganon. Pero naisip ko rin kasi, paano yung mga kasama kong 2? Kaya ang ginawa ko na lang, umatras akong dahan-dahan habang papalapit naman sila. Tapos nung nakita ko na tinataga na yung isang kasama namin, kasi ayaw niyang ibigay, yung lalaking kasama ko ayaw niyang ibigay yung bag niya dun sa may gulok. Tinataga siya tapos pinansasalag niya yung bag niya. At that time, lumapit na yung may baril, tapos tinutok niya sa ulo ko, So nung pagkatutok niya ng baril sa ulo ko, napaupo ako dun sa may, basta sa may parang simentong daanan din namin. Tapos yung kasama naming bakery manager na babae, nagsasalita siya sa lengguwahe nila, Tok Pisin, sa lengguwahe ng taga Papua New Guinea. At ang paliwanag niya, ayon sa kanya, pagkatapos nun, ipinaliwanag niya sa amin yung sinasabi niya, kasi hindi ko nga maintindihan at that time. Sabi daw niya, kunin nyo na lahat, huwag nyo lang kami sasaktan. Kunin nyo na yung mga bag namin, ganon. Pero ang naaalala kong sabi sa akin nung may baril, ganito. Wallet come. Ngayon, hindi ko naman naiintindihan, mabilis kasi.
Ang sabi nung bakery manager na babae, bigay mo raw yung wallet mo. So hinugot ko na lang from the bulsa, ano, tapos inabot ko sa kanya. Medyo nakakatawa nga kasi parang nakikipag-nego pa ako nun sa kanya, negotiation ano. Dahil before that, kakukuha ko lang ng driver's license ano, ng Papua New Guinea. Can you please take my wallet and money but please give me back my driver's license? Yun yung pagkakasabi ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinapansin ano, pagkatapos nung sabi niya, mobile phone ko! Tapos narinig ko yung sabi ni ate sa akin, yung bakery manager, ibigay mo raw yung cellphone mo, dali ibigay mo. During that time, ano, yung cellphone ko noon, ano, parang Nokia na may 3G, ano. Kaya parang nanginginayang akong ibigay nun pero wala akong magagawa. At that time, kailangan mong ibigay eh. Habang ganun ang nangyayari, nakikita ko ano, sa side ng mata ko, yung isang manager namin, nakikipag-agawan pa rin siya sa bag. Tapos nung talagang tatamaan na siya ng gulok, binitawan na niya yung bag, tapos tumakbo siya. Papakyat dun sa second floor. Ngayon, parang napikon yung isang ma-hold up sa kanya, hinabol siya ng taga, ano. Ang ginawa ng manager na yun, lumundag siya dun sa may baitang ng hagdan. Pero hinabol siya ng taga na ganun, mislash siya, pero hindi siya tinamaan. Mabilis siyang nakatalon eh, nakaakyat agad sa second floor. Malapit nga lang sa tabi namin ni ate yung gulok, buti nga hindi tumama sa amin eh. Tapos hindi na siya hinabol at swerte naman, pinagbuksan siya kaagad ng manager dun sa taas, ano, sa second floor. Nakapagtago siya. So dalawa lang kaming naiwan ni ate bakery manager dun sa baba. So yun po yung isa sa mga nangyaring di ka nais-nais sa buhay ko. Marami pa po yan, ano, sa susunod ko na lang po ikikwento. At mabalik na tayo dito sa probinsya, no. Ayan, nakabili nga si nanay ng pang-test ng blood sugar, glucose meter level, yung natatawag dyan. At maganda to, ano, parang nabili niya to ng mura lang kasi may discount siya bilang senior citizen, ano. Plus may referral pa from the doctors ng barangay. So ayan, no, may kasama na siyang, bali isang kit ito, no, may kasama na siyang itong machine na to, itong tester na to, no, device pala. Tapos yung pang-prick niya at saka yung pinaka-strip. One Touch nga pala ang tawag sa brand na to, ayan. At pag bibili kayo ng strip, lagi niyong sisiguraduhin na medyo malayo pa yung expiry date niya. Kasi pag expire na siya, hindi na rin accurate yung ilalabas niyang result. Maganda rin itong pang-prick niya, oh. Hindi siya kagaya nung isa naming tester, ano. Very straightforward lang din gamitin. So kuha tayo ng teka, ano ba to? So ito yung pang-prick niya, no? May kasama na. So parang combo siya nung binili nila nanay. Kasi ano ba to? Ito nga yung pang-prick niya. Ang tawag dito sa hawak ko sa kaliwa ay lancing device. Tapos ang tawag naman dito sa karayom niya is lancet, ano. Madali lang naman siya ikabit. Pwede mong tanggalin agad yung takip ng lancet bago mo itusok dun sa, o ikabit dun sa lancing device, or much better, ikabit mo muna yung lancet, yung ang pinakakarayom, ano, dun sa lancing device bago mo tanggalin yung cap niya, yung pinakatakip ng karayom, para hindi mo agad aksidenteng matusok yung daliri mo, ano. So ganun ang pinaka-safe. So ayan nga mga ka-PNG, very straightforward lang yung paggamit niya. At sa baba naman nito, andyan yung level, ano, kung gaano ba kalalim yung magiging puncture hole dun sa daliri mo. Naya-adjust naman yan. Usually, number 2 lang ang ginagamit ko dito, no? Para pag kasi number 3, parang mas malalim yung sugat eh. So ayan, at kukuha ka nga ng ito, yung pinaka-test strip niya. At iwasan mong mabaluktot, ano, kasi pag nabaluktot mo siya, medyo makamadamage. Sa halip na result ang lumabas, error ang makikita mo dun sa LED o sa LCD display ng device. Bago mo nga pala tusukin yung daliri mo, linisin mo muna siya ng cotton na may kaunting alcohol para matanggal yung dumi, ano.
At kapag nilinis mo, yung sa may gawing side, wag yung sa may gawing gitna. Kasi at least kung masugatan mo man siya sa gilid lang, pwede ka pa rin magtrabaho, ano? Ayan. Kung number 2 nga pala, no, baka medyo makapal yung kalyo mo sa daliri, hindi masyadong, babaon yung karayom. So, ang gagawin mo, medyo didiin mo kagaya nito, at tsaka mo pindutin. Ayan, pag may nakita ka ng maliit na dugong lumalabas dyan, okay na yan. Balahan mo na yung device, ng strip. At pagkatapos, dahan-dahan lang, huwag niyong babaliin. Pagkatapos na yan, pwede mo nang idikit dun sa puncture hole, yung pinaka-tip nung ating test strip. Kahit patayo mo siyang idikit, walang kaso yon. Kasi very absorbent naman yung tip ng strip na yan. At makikita mo pag dinikit mo yan, aakyat yung dugo. At mabilis lang, makikita mo na agad yung result. Dito ang sabi 88. Kung hindi mo alam yung value ng blood glucose mo, kung mataas ba o mababa, yung 88 na yan, tingnan mo na lang yung color coding, naka-point yung arrow sa green. Ibig sabihin, normal yung blood sugar mo at that time. Kapag sa blue naka-point yung arrow, ibig sabihin, hypoglycemic ka o mababa ang blood sugar mo. Kapag ka naman nasa red, hyperglycemic ka naman, meaning mataas yung blood sugar mo. Pwede rin na pre-diabetic ka o diabetic ka na. So, ganun nga lang po yung kasimple. Tayo po'y babalik na nga pala ulit sa Manila, pero bago yan, bibili muna tayo ng pasalubong para sa mga loved ones natin sa Manila at para dun sa mga loved ones natin na nasa Papua New Guinea. Magandang pasalubong ito, kasi ito yung product ng ating mga probinsya. At nandito na nga tayo sa Manila, at kasalukuyan tayong nagpapa-cleaning ng ngipin, kasi malapit na tayong umuwi sa Papua New Guinea, ilang araw na lang. At okay dito, sana puntahan naming clinic. Magaling siyang maglinis ng ngipin. Bago nga pala kami umuwi ng bahay, dumaan muna kami dito sa McDo, Last, na namin to, treat na para kumain ng masarap sa McDonald's. At yan lang po ang video natin for today, mga ka-PNG. At sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye po.